beloved, Boss Mike, Cervera. Ng ilang House leader ang kumpiyansa ni Vice President Sara Duterte sa kanyang legal team sa impeachment trial. Umaapaw daw kasi sa ebidensya at dokumentasyon ang impeachment charges laban sa pangalawang Pangulo. May report si Brigada Haji Caaminio. I-brigada mo. Brigada Live Report. Libre ang mangarap. Ayan mga kababayan kita nyo kung gaano ka-confident itong mga prosecutor natin, mga kababayan, no? Yan ang banat ng ilang leader sa Kamara kay Vice President Sara Duterte matapos umano nitong ihayag sa isang panayam na kumpiyansa ang kanyang legal team na mananalo sila sa impeachment trial. Ayon kay Zambales Representative Jay Conghun, tadtad ng ebidensya ang impeachment charges laban kay Duterte, kabilang na ang umano'y maling paggastos ng pondo at posibleng pamimeke ng government records. Ayaw nilang malaman natin yan kung totoo, hindi. Tadtad eka ni Conghun. Sabi ni Congressman Conghun ng Zambales, tadtad ng ebidensya, wala na. Yang ebidensya na tadtad, mga kababayan, pinlas na nila sa inidoro. Kaya mga kababayan, meron pa naman pag-asa hanggang mamaya. Oo, abangan natin kung anong gagawin ng mga yan. Mamaya po, baka sakali ngayon. Kung nakatulog ng maayos yung mga hayop na yan. Kung nakatulog yung mga senador, na mga hayop na yan, sigurado maagang-maaga sila dyan. Ngayon, mga kababayan, gumagastos na ng mga pagkain na galing sa mga buwis natin na nandoon na sa kanilang mga opisina. Kita niyo mga kababayan ko? Oo, sigurado! Maaari anyang maging kumpiyansa si VP Sara hanggat kailan ito gustuhin. Ngunit hindi raw mababago ang katotohanan na dokumentado ang mga aligasyon at nakaugat sa sarili nitong mga hakbang. Binigyang diin ni Conghun na hindi ito political harassment, kundi pagtataguyod ng pananagutan. Yan, pagtataguyod ng pananagutan. Yung pagtataguyod ng pananagutan na gustong ibigay nitong mga kongresista na kalahok dyan, mga kababayan, yun yung kanilang pinipigilan. Ano ba ang nakakatakot, Buday? Sa mga senador ni Duterte, ano ba kinakatakot nyo? Malaman ang katotohanan na talagang magnanakaw itong si Buday? Yun lang naman, di ba? Takot kayo na malaman na talagang mapatunayan na magnanakaw si Buday. Totoo! Iisipin na ng mga Pilipino, totoo na magnanakaw si Buday nyo. At malamang, pare-parehas kayo, itong mga senador na mga bumoto, pabor kay Sara, sigurado, pare-parehas ang mga kaliskis niyan. Mga magnanakaw. Ano to? Di po ba? Magnanakaw. Nagbabala rin ng kongresista laban sa paggamit ng mga alyansa sa politika o pang-iimpluwensya sa halalan upang pumabor sa pangalawang Pangulo ang kalalabasan ng paglilitis sa Senado. Sabi naman ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, hindi ito tagisan ng kumpiyansa dahil konstitusyon ang kumikilos. Yan! Dapat gamitin ang konstitusyon na kumilos. Hindi naman to tagisan na kumpiyansa na magagaling daw yung abogado. Magagaling pala, bakit di nyo ituloy? Sabi ni Buday, magagaling yung mga abogado ko. Kaya ready na ako sa bloodbath na gusto nyo. Pero mga kababayan, yung galing na sinasabi nito, yung bloodbath na gusto mangyari sa Senado, mga kababayan, siya na, sa kanya nang galing yan. Pero pinagkait niya rin yan. Walang niya ka, Buday. Pinaglolo ko mo kami. Di po ba? Doon tayo sa kung ano sinasabi ng Constitution. Sumunod tayo tulad ng pagsunod ng mga kongresista na to. Ano po? Saan kayo papanig? Sa panig ba ng nakasaad sa Constitution o nakapanig lang kayo sa panloloko ng kampo ni Duterte? Na kunyari, malakas ang loob, malakas ang ebidensya nila na wala silang kasalanan, pero sila mismo nagpapatigil
ng impeachment trial na yan. Mga kinang-inang yan. Diba? Yan, mga kababayan. Ngayon, alam nyo na. Shortcutin na natin to. Mahaba na pala yung oras. Eto na. Cardinal na nawagan na, mga kababayan. Pasok! Ang Senado para talikuran ang impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ayon yan sa Pangulo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Pero may basbas kaya ng lahat ng lider ng simbahan ang posisyong ito. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Nanawagan si Catholic Bishops' Conference of the Philippines President Pablo Virgilio Cardinal David sa Senado. Naku, naalala ko mga kababayan ng mga panahon ng mga people power. Nag-uumpisa sa mga kardinal ang panawagan. Tapos mga kababayan, yung mga Katoliko, yung mga tagasunod, yung mga sumusunod sa tamang mga proseso at sumusunod sa aral ng Katoliko. Nako mga kababayan, napupuno ang EDSA. Tandaan nyo yan, napupuno ang EDSA. Na wag nang magpatumpik-tumpik pa Yan. sa pagsasagawa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan. Sa isang pahayag, sinabi ni Cardinal Ambo na dapat raw agad na umakto ang Senado sa impeachment ng bise. Aniya, if there is nothing to hide, there is nothing to fear. Correct. Dagdag pa ni David, ang pagde-delay, pag-dismiss o pagsasawalang bahala ng impeachment para lamang sa political convenience ay isa raw umanong pagtraidor sa saligang batas. Pero ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Bilyonaryo News Channel, hindi pabor ang ilang miyembro ng CBCP na taga Mindanao sa mga naging pahayag ni David. Siyempre, taga Mindanao yan. Ang laban nandito sa Luzon. Wala sa Mindanao. Tuloy. Ito daw ay bilang pagsuporta ng Mindanao clergymen kay Vice President Sara Duterte. Bago nito, ilang mga Catholic organization nang naglabas na din ng pahayag na inaatasan ng Senadong simulan na ang paglilitis. Nung linggo, naglabas din ng pahayag si Caritas Philippines President Jose Colin Bagaforo kung saan kanyang sinabi na ang impeachment ay isang paraan para maipakita ng mga lider ng bansa ang kanilang moral courage. Paraan din daw ito para humingi ang taong bayan ng pananagutan na nakaangkla sa awa at katotohanan. Kita nyo, mga kababayan ko, ano nangyayari sa atin? Dahil dito sa mga Duterte, nagkakahati-hatit, nagkakabahagi-bahagi tayo. Siyempre nga naman, mga kababayan, simple lang. Yan ang panawagan. Malaman. Tignan nyo maigi mga kababayan, kada katwiran ng kahit sino. Kung sino ba talaga ang totoo. Di po ba? Itong mga tao na ito, itong mga kardinal na ito, mga kababayan, na mga nananawagan na pinoprotektahan ang ating constitution, ang ating karapatan bilang mga Pilipino na malaman ang katotohanan sa mga nangyayari na pagnanakaw nila dyan. Tuloy! Noong June 6, ang Justice, Peace and Integrity of Creation Commission ng Conference of Major Superiors pinaratangan din si Senate President Chis Escudero na ginagawang playground para sa politika ang Senado. Ito ang grupong nagrerepresenta sa mga Catholic Religious Superior ng bansa at kilala sila sa kanilang advokasya sa justice and human rights issues. Nakapatay na mga kababayan, eto na yan. Yung panawagan yung people power, baka mangyari yan. Wag naman sana na umabot pa ng ganyan. Kung eto lang naman ang gagawin ng mga inang-inang mga senador na yan, iilan lang yan sa aabalahin nyo, mga inang-ina kayo. Ilan lang kayo? 18? 18 lang kayo, pero aabalahin yung mga tao na mag-uukol ng panahon, oras. Pagod. Pagka nagkaroon ng pagtitipon sa EDSA at manawagan na baka pati kayo, abay idamay na ng taong bayan sa galit nila. Pati kayo, tanggalin na rin sa inyong mga pwesto. Sana naman, Diba mga kababayan? Kita nyo, 18 lang. Isasakripisyo nyo ang pagod ng mga mamayan sa gusto nila na mangyari lang naman ay malaman ang katotohanan. Grabe kayo. Tuloy ang panawagan ng mga grupong mag-convene na ang impeachment court. Sa huli, ayon kay David, turo umano ng simbahan na ang political authority
dapat sa paglilingkod para sa common good. At ang Correct. paghahanap sa katotohanan, Correct. hindi dapat political agenda. Yes! Tama! Hindi lang ho nakasaad sa Constitution. Hindi lang ho doon. Pati ho ang turo ng simbahan, mga kababayan, yung paghahanap ng katotohanan para hindi po malito, hindi po isipin ng mga tao na okay lang pala ang magnakaw. Sabi nga ng iba, kung gusto nyo pala ng ganyan na magnakaw, isabatas nyo na lang. Para okay na. Di po ba? Para okay na. Isabatas nyo na lang yung pagnanakaw. Nang wala na tayong problema, magnakaw na lang kayo. Nakaw! Mga kababayan, kung pwede lang, sa totoo lang, minumura ko sa isipan ko lahat. Diba, mga kababayan, ano sabi ni Father? Ano sabi ni Father? Tuloy ang panawagan ng mga grupong mag-convene na ang impeachment court. Sa huli, ayon kay David, turo umano ng simbahan na ang political authority dapat sa paglilingkod para sa common good. Kita nyo, paglilingkod para sa common good. At ang paghahanap sa katotohanan, At paghanap sa katotohanan na pilit nila na pinagtatakpan. Pinagtatakpan ng mga senador na maka Duterte, mga magnanakaw, mga mamamatay tao. Itong ginagawa, isinasagawa na impeachment trial ni Buday. Inang yan. So mga kababayan, ano po masasabi nyo rito sa ating tinalakay? Opo ha. Maraming salamat po. Babalik po tayo mamaya. Opo ha. Sa panibagong live. Opo. Panibagong reaksyon. Panibagong vlog. Muli, mga kababayan, bago tayo maghiwa-hiwalay. Opo. Huwag nyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Opo. Kaya mga kababayan, ako po ang inyong lingkod lagi. Nako, late na ho. Yung mga late po dyan, isang like naman dyan. Opo, ha? Kita po tayo mamaya. Papahinga ko lang yung boses ko. Baka masagad na naman, hindi na naman ako makapag-live ng ilang araw. Puro replay na naman yung mapapanood nyo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Lalong-lalo na sa grupo ng mga Duterte at ni Buday. Maraming salamat po! Our beloved Boss Mike! Boss Mike!